Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So pero po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi etong nakita ulit natin na balita patungkol po dito kay Richard Gomez na gusto pong maging leading lady. Etong si Andrea Brillantes at saka itong si Catherine Bernardo mga kababayan. Pero si Andrea Brillantes ay game na game na maging leading man etong si Richard Gomez mga kababayan dahil wala naman daw pong mali siya sa kissing scene mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung nakita rin po natin na balita na kung saan ito daw po si Andrea Brillantes ay biktima daw po ng peking paghihiwalay ng Katniel mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung di umano na nalalapit na pagsasara ng isang negosyo nitong si Daniel Padilla mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po eto pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or maglalib tayo ng mga ganitong klase ng issue or topic na nangyayari po dito po sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mansulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat mga kababayan. So by the way mga kababayan, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito sa nakita po nating balita na kung saan eto daw pong si Jillian Vicencio ay pumiyok sa issue nila ni Catherine Bernardo. So sabi daw po dito mga kababayan, galing po yan sa Abante una sa balita. So sabi po dito, naging star-studded ang naganap na red carpet premiere night ng bagong movie ni Tony Gonzaga at Pepe Herrera na may Sassy Girl. Ang daming ang artista at online content creators ang dumalo sa nasabing event, gaya ng mamshis ng Magandang Buhay na sina Julina Magdangal at Mele Contiveros. Nakasama pa ang mister na si Jason Francisco. Yan po yung sabi dito. Supportive rin ang mahal sa buhay ni Tony sa pangunguna ng kanyang asawa na si Direk Paul Soriano at ang mga magulang niya na sina Boboy at Pinti Gonzaga. Yan po yung sabi dito. Present din mga kababayan. Present din ang mag-asawang Mariel Padilla at Senator Robin Padilla, YouTuber na si V. Cortez at Kong TV. At gayon din ang mga kapatid ni Tony na si Alex Gonzaga at ang asawa nito na si Lipa City Councilor Mikey Morada. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Sabi pa dito, dumalo na rin sina Joros Gambawa, Zainab Harake, Kim Sontan, Mariela Pamintuan at ang naging kontrobersyal na si Jillian Vicencio. Sabi pa dito mga kababayan, basahin muna natin lahat. Nakapanayam nga namin si Jillian bago pa magsimula ang screening ng pelikula at dito ay tinanong nga namin siya kung ano ang naging reaksyon niya sa pag-unfollow sa kanya ni Catherine Bernardo sa Instagram. So ito daw po mga kababayan yung naging sagot nitong si Jillian Vicencio dahil alam naman natin na isa po ito sa mga babae na in-unfollow nitong si Catherine Bernardo dito sa Instagram at isa din po ito sa mga babae na pinaghihinalaan na naging babae ni Daniel Padilla mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Nagulat po ako syempre ang naging sagot ni Jillian. Anyway, thankful naman siya sa kanyang family at sa kanyang host na si Jai Ho na tumulong at nag-guide sa kanya sa issue na siya ang pinagbibintangan na third party sa hiwalayan ni Catherine at Daniel Padilla. So anyway mga kababayan, ang sabi naman dito ni Jillian Vicencio, nagulat po siya sa pag-unfollow sa kanya nitong si Catherine Bernardo. Pero alam naman natin mga kababayan na hindi po yan i-unfollow nitong si Catherine kung wala po yung, kung walang nakitang mali etong si Catherine dito kay Jillian Vicencio. Pero anyway, alam naman natin na pinaghihinalaan siyang babae nitong si Daniel Padilla. Pero alam din naman natin mga kababayan na nagbigay din po siya at naglabas po siya ng statement niya mga kababayan patungkol dun sa pagkakadawit ng kanyang pangalan na itinanggi niya na naging isa siya sa mga babae nitong si Daniel Padilla. Pero para sa akin mga kababayan, siguro mas may malalim pang dahilan etong si Catherine Bernardo kung bakit niya in-unfollow etong si Jillian Vicencio. Pero anyway, kayo ano mga kababayan ng komento ninyo hinggil po dito sa lumabas na balitang ito na kung saan nagulat daw etong si Jillian nang in-unfollow siya nitong si Catherine. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang komento ninyo at masasabi po ninyo hinggil po sa balitang yan. Ano po, at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin.
na kung saan mga kababayan, eto matindi. Wait lang, liitan lang natin. Yan. Sabi kasi mga kababayan dito sa Showbiz Banat PH, high-end store ni Daniel Padilla magsasara na umano. Mga kababayan, yan po yung pagkakasabi dito. Tetong balitang ito ay galing po kay Sir OG Diaz. So ito po ay kinikredit po natin sa Showbiz Banat PH mga kababayan. Dahil ito pong balitang ito, napakahalaga din po nito mga kababayan. Dahil yung isang negosyo nitong si Daniel Padilla ay tila magsasara na. Di umano mga kababayan, ayon po sa balitang ito. So anyway, i-play na po natin yan. Eto mga kababayan. Padilla pala ay shareholder. Yan. Si Daniel Padilla pala ay shareholder ng ilang branches ng The Rail. So, meron siyang 16 na branches. Yung ilan doon. Biruin nyo, napakaraming branches ng negosyo ni Daniel Padilla. Pero, siya ay may kasosyo mga kababayan. At I think mayroon ata siyang isa na yung solo lamang po niya. At yun ata po mga kababayan, di umano, yung malapit ng magsara or nalalapit magsara. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ay kasosyo si Daniel. Wala ba siyang solo? Yung kanya lang yung store? Meron siyang solo. Ito yung ang branch niya ay nasa UP Town. Pero itong kay Daniel ay mukhang hindi na mag-re-restock. Pauubusin na lang yung stocks. Mula nang pumutok ang balitang binenta ng aktor na si Daniel Padilla ang kanyang Chevrolet Corvette Stingray C7 sports car ay yun mga kababayan, yung coaching yun mga kababayan yung sinasabing pera ni Catherine Bernardo yung ipinambili mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Sumunod naman na pabalita ang unang bahay na naipundar niya noong bago pa lang siyang mag-artista. Ang inang si Carla Estrada raw ang nag-post na for sale ang bahay nila sa halagang 50 na milyong piso pero paglilinaw naman ng malapit sa pamilya ay noong nakaraang taon pa ito ibinebenta dahil gusto nilang lumipat sa South at mas malaki ang bahay na nilipatan. Ay grabe no? Bukod sa negosyong barber shop ay may pag-aari rin palang skate lifestyle store ang aktor na naglalaman ng latest clothing apparel na ginagamit sa skateboarding. Ayon sa balita ni OG Diaz sa Showbiz Update, vlog nila ni Mama Loy kasama si Tita Jegs na in-upload noong January 25 ay may source ang una na may 16th branches ang high-end store ni Daniel. Si Daniel Padilla pala ay shareholder ng ilang branches ng pangalan ng store, shopping store and online. Meron siyang 16 na branches, yung ilan doon ay kasosyo si Daniel, kwento ni OG. Tinanong naman ni Mama Loy kung may solong pag-aari si Daniel, ay meron siyang solo ito yung branch ay nasa UP Town Center, Quezon City. At Loy across the board as in lahat ng stores ay up to 70% ang discount na ibinibigay na gulat si Mama Loy kasama dyan yung pag-aaring store ni Daniel. Nabanggit na may shares din sina Zanjo Marudo at Joshua Garcia sa ibang branch. Pero itong kay Daniel branch ay mukhang hindi na magre-restock, pinauubos na lang at hindi na magdadagdag ng stocks, balita ni OG. So sa madalit salita mga kababayan, talagang buhat nung naghiwalay etong si Catherine Bernardo at saka itong si Daniel Padilla, talagang unti-unti nang bumabagsak etong si Daniel mga kababayan. Ano po, hindi lang yung kanyang karir, kung hindi mga kababayan, pati yung kanyang mga negosyo, yung mga iilan niyang negosyo. Katulad po nito na kung saan ito ay pinapaubos na lamang po yung mga stock at hindi na po ulit magre-refilling. Sa madalit salita, hindi na ulit magre-restock mga kababayan dahil pinauubos na lamang, and then siguro mga kababayan, di umano magsasara na etong negosyo nitong si Daniel Padilla. Nakakalungkot lang isipin dahil yung mga ipinupundar na Daniel Padilla, unti-unti nawawala sa kanya yung iba. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Magsasara na ba? Tanong ni Mama Loy. Yun ang nakarating sa akin pero ayaw ko pa ring maniwala na magsasara. Ang gusto ko lang paniwalaan for now ay up to 70% off kaya dapat samantalahin nyo yan lalo na sa fans na naniniwala pa rin kay Daniel, diin ni OG.
Dagdag pa, tatanong natin sa pangalan ng store, magsasara na ba o pinuubos lang ang mga sizes para sa mga darating na bagong design? Sa kabilang banda ay may opinyon naman si OG na baka kaya magsasara ay dahil may ibang itatayo o sososyohang negosyo si Daniel na isang resort somewhere in Zambales dahil na-inspire raw ito sa resort ni Gerald Anderson na dinadayo ngayon. Pero sana naman mga kababayan, ito para sa akin lang ha, komento ko lang mga kababayan. Sana naman kung magsasara talaga yung negosyo ni Daniel Padilla, sana tunay na lang yung huling sinabi dito sa balita na kung saan kaya isasara yung negosyo ni Daniel Padilla is dahil magtatayo siya ng resort. Mga kababayan, at alam naman natin pagdating sa mga resort na ganyan, mas malaki yung kinikita mga kababayan ng mga nagdinegosyo ng ganyan dahil alam naman natin kung gaano kamahal ang maligo sa isang resort, lalo na kung doon mo pakukuhanin yung mga pagkain mo. So ngayon, magandang negosyo din yung naiisip ni Daniel Padilla kung sakasakali na resort yung ipapatayo po niya. Pero nakakalungkot lang, naiilan sa mga negosyo ni Daniel Padilla ay kinakailangan niyang isara para makapagtayo ulit ng panibagong negosyo. Mga kababayan, siguro hindi na kumikita ng ganung kalaki yung negosyo di umano nitong si Daniel Padilla, kaya ipapasara mga kababayan. Pero anyway, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa balitang yan na kung saan etong negosyo ni Daniel Padilla di umano nalalapit na magsara mga kababayan at pinapaubos na lamang po yung mga stock. Comment below na lamang po kung ano po yung masasabi ninyo. Hingil po dyan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. Eto, napakaganda rin ito mga kababayan dahil sabi po dito, eto daw si Daniel Padilla ay napahiya kay Catherine Bernardo at tila sinisingil na. Siguro eto yung patungkol dun sa kotse, dun sa sasakyan nitong si Catherine Bernardo na perni yung ipinambili na ibinenta nitong si Daniel Padilla mga kababayan. So anyway, ikinay-credit po natin ito dito sa Showbiz Now na kay Nanay Christopher Min, kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video at isubscribe nyo po sana etong Showbiz Now na at yun din po mga kababayang 1PH dahil doon nyo po mapapanood yung Christopher Minute. So ito po, i-play na po natin. Yung ngayon natin nalalaman na ang tao talaga kapag umiibig Ay, oo. lahat ng magaganda ang andito sa puso natin at sa utak natin, pinagtatakpan pa nga natin. Yun na nga. Diba? Pero ito na, sa kanya na mismo nanggagaling ang lahat-lahat na naging bulag-bulagan siya. Bulag-bulagan siya. Bulag, pipi at pingi. At saka diba, di ba may kasabihan pa nga na ano ba yun, yung anhin ko yung 4 na bundok, Leon nagtigre ang aking kaaway. Sasagupain kong Leon nagtigre. Makuha ko lamang ang iyong pagmamahal. Di ba may kasabihan talaga. Ganun yun. At saka totoo po yan na kapag ka tayo ay umiibig, para tayong kabayong may tapao. Hindi natin nakikita ang ating kapaligiran. Bulag at bingi po tayo sa payong ng ibang tao. Totoo. Walang Kaya nga yung iba mga kababayan, ito, konting ano lang ha, putulin muna natin saglit. Kaya nga yung iba kung mapapansin ninyo, lalo na sa usaping Cherry White at Boy Tapang, di ba tinabla ni Boy Tapang yung kanyang mga kaibigan? Di umano, mga kababayan, dahil sa pagmamahal niya kay Cherry White na kahit maganda yung sinasabi ng kanyang mga kaibigan against Cherry White mga kababayan, si Boy Tapang bulag ng bulag kasi nga nagmamahal mga kababayan. So ngayon, dito naman sa isyong Katniel, siguro nung mga panahong mahal na mahal ni Catherine Bernardo, etong si Daniel Padilla, bulag na bulag siya dun sa pagmamahal na yon. Kaya ano na lamang po siya magpaluwag ng pera dito sa pamilya nitong si Daniel Padilla. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. mananalong outside forces basta tayo po ay nagmamahal. At yung pagsisisi ni Catherine na sinasabi ngayon, hindi naman siguro yung bakit ba ako na-inlove sa lalaking yan? Bakit ba ako nagpakatanga? Hindi naman siguro. Wala naman siya. Nito na lang lumabas yun nung malaman niya yung mga pagkukulang. Yes. Diba? Na, ang dami pala. Oo. Ang akala niya, isa lang ang kasalo niya. Nung pala, ang dami pala nila nagsalo sa pinggan. Diba? At heto na po, yung sinasabi natin sa opening pa lang ng SNN. Ito po ang latest. Alam po natin yung kwento nung ibinenta na sports car, ang Stingray C7 ni Daniel Padilla. Diba? Diba ang sabi nung nagbebenta noon, yung ahente, magkasosyo sila ni Catherine Bernardo doon sa kotse. Yes, yan. Mali pala ang kwento na kumalat. Pati daw sila doon. Sabi. Sabi na umuubong na balik takate. Pero ano daw ba? Plastic na.
ang plastic mo. Dapat ikaw magtawid niyan. Go. Okay. Hindi. Uulitin ko lang. Go. Naku, eto na nga. Di ba, ang buong alam ng sambayanan ay hati sila doon. Eto na. Hindi pala. Isang source na hindi nanununog at hindi nanununog nangunguryente. at napakalapit lang sa kanilang mga abot kamay. Kaya sinabi, hindi totoo yan. Kay Catherine lang pala ang perang yun. Uy, yung binili So ibig sabihin yung kotse talaga mga kababayan, hindi talaga kay Daniel yon o wala siyang itinapon nung binili yung sports car na yon. Pero nandoon yung pangalan nitong si Daniel Padilla at yung nung ibinebenta yung sasakyan, talagang pangalan ni Daniel Padilla yung namumutawi dun sa sasakyang yon mga kababayan. At ngayon, lumabas na yung totoo na hindi pala pera ni Daniel Padilla yung ipinambili nun. At wala pala siyang ambag doon, kung hindi, solong pera ni Catherine Bernardo. Gaano kaya katotoo yun mga kababayan? Pagpatuloy pa natin. Kung magkanong binili, kasi ang 6.3, ano na yan second hand, na presyo. So, yung pinakamahal na presyo na pwede natin banggitin nung bilhin yun, at binili pala yun sa vlogger? Yes, hindi pala brand new yun. Second hand din palang binili yun ni Catherine para kay Daniel. Bakit siyang nagbayad? Siyempre, pag-ibig. Gustong-gusto daw kasi ni Daniel yung Stingray C7. Totoo ka. Pero wala siyang nakahanda na pambili. So, ang nag-abono, kumbaga, nag-abono si Catherine Bernardo. Ay, yun. At neto nga pong ibinebenta na, ibinabalik yata ni Daniel yung kotse. Ano ang sabi ni Catherine? Ang sabi, wag kotse, aanhin ko ang kotse. Hindi ko magagamit yan. Hindi ko magagamit. Pera ang ibalik mo sa akin, kaya ibinibenta. Kaya ibinenta. Pera ang sinabi ni Katrina. Anin ko yung sasakyan, di ko naman magagamit yan. Yung perang ginugol ko dyan at ipinang-abono ko, yun ang ibalik mo sa akin. So binayaran nga. Tama din naman mga kababayan, kasi unang-una, pinaghirapan talaga ni Catherine yun solong pera niya yung ipinambili ng sasakyan. Natural, pag nabenta yung sasakyan, solo ring mapapunta sa kanya yung pera. Mga kababayan, ganun pala po. So, may pagpatuloy pa natin. Si Catherine. Naku, ngayon lang po natin nalaman ito, mga kachika. Ang buong akala po natin at ng buong mundo ng showbiz at labas na rin ng showbiz ay magkasosyo sila, hati sila dun sa Stingray C7. Managan, diba? Nagulat din ako. Ako nga naniwala ako na 50-50 sila nung binili yung sasakyan na yun Iniisip ko naman, oo nga, bakit 50-50? Sino ba ang gagamit niyan? Yung lalaki. Diba? Aangkas lang naman si Catherine. Oo girlfriend mo naman ako, dapat mo lang ako isakay. Dapat lang ako nakaupo sa harapan. True, baby, I love you. Dahil pag hinati natin sa Ang sarap pala maging girlfriend ni Catherine Bernardo. Kasi mga kababayan, pag si Catherine Bernardo yung girlfriend mo, automatic magkakaroon ka ng sports car. Pagpatuloy pa natin. sakyan na yan, akin talaga'y kanan. Diba? So, ayan po, malinaw po ito at ito'y paninindigan namin po ito, lalo na ni Romel Chica. Dahil ito po ay first hand na ano to na information. Mula mismo doon sa loob ito. Kaya pala kailangan talaga pera ang ibalik kasi siya naman pala ang bumili. At habang sila ay magkarelasyon, hindi niya sinisingil, ano? Ang tagal, di ba? 11 years. 2015 pa yun, nung bilhin. Sinabi mo ba? Nag-break sila November 30 ng pahayag. Ilang taon pagkatapos yun. Ganun yata talaga, no? Pagka nagkawalaan na at wala na talaga yung respeto at pagmamahal, magbabawian na. Tuusan na. Pala talaga yun. Magbabawian. Ikaw wala ka namang babawin. Hindi, pero tingin ko dito kasi mga kababayan, hindi naman siya totally binawi ni Catherine Bernardo. So parang ang nangyari dito, si Daniel ibinabalik na yung kotse dito kay Catherine. So parang ang sinabi lang nito si Catherine, ayaw ko nung kotse, pera ibalik mo kasi pera yung inalpasan ko. So ngayon mga kababayan, kaya napabenta yung kotse. So ngayon, yan po yung isa pa lang natalakay natin doon sa unang topic natin mga kababayan, na kung saan yung abogado na lamang po ni Catherine Bernardo yung nakikipag-usap sa kampo ni Daniel Padilla. So dahil pala po dito at kay Catherine Bernardo palang solo yung ipinambili nung sasakyan mga kababayan na naiibenta. Pero nandoon yung pangalan ni Daniel mga kababayan Pero anyway, pagpatuloy pa natin.
I'm sure. Ay, wala. Oo. Naniniwala naman kami ni Romel, pati sila. Oo. Na nung makipaghiwalay ka doon sa sabi mo ay nagpakatanga ka, wala ka namang babawiin. Ay, wala. Talagang wala akong babawiin. Wala naman akong binigay eh. Ano binigay niya sa'yo? Ano binigay niya sa'yo? Ano? Kung binigay sa akin sakit ng ulo. Ay, nagmahal ka. Oo, yun na nga eh. Lumigaya ka. Yes, of course. Oh, yes, of course. Talaga naman. Go na go talaga siya. Naaalala mo pa ba siya hanggang ngayon? Oo naman. Alam mo, ito pa nga. Naku, may dagdag na. Ito na. Hindi ito nga. Hindi nagpabili siya sa akin ng bag. Oo. Yung siyempre gusto niya yung may pangalan na signature. Branded. Oo, gano'n. Ito na. Yung siyempre pag pumunta ka sa mall, mahal. Bumili ako. Nakita ako dun sa Devi, sa Divisoria. Devis. Oo. Divisoria. Parehong-pareho ang style at ang tatak, ganun din. Ito na. Siyempre binili ko. O sabi ko, ayan na yung gusto mo. Ito na. Ginamit niya ng 3 araw. Ibinalik sa'yo. Hindi! Natatanggal unti-unti. Kasi peking da. Class A. Dapat inamin mo bigla. Oo, inamin mo. Nabinili mo lang sa DV. Hindi yan. Sabi ko kasi wag mong gamitin yan. Na ano talaga sa pawis yan. Hoy! Ang ganyan. Ang mga branded, kahit ibabad mo pa sa planggana ng maghapon, hindi mo wawala yung taka. Kasi original yun. Ay, ikaw naman pala. Peking duck naman yung binigay mo. So anyway mga kababayan, siguro putulin na po natin dito. Kung gusto nyo po mapanood yung full episode po ng ginagawan po natin ng reaction video, panoorin nyo na lamang po sa Showbiz Now na ni Nanay Christy Permin. Mga kababayan, ano po at eto, ang komento ko lang naman dito sa balitang ito, talagang grabe no, sobrang magmahal etong si Catherine Bernardo dito kay Daniel Padilla dahil bibihira sa mga babae yung gagastusan ka para mabili yung gusto't luho mo. Katulad na lamang po nito mga kababayan, hindi lang nasa 6 million plus yung bili doon sa sasakyan na nag-viral na ibinebenta na nakapangalan kay Daniel Padilla at kay Catherine. Mga kababayan, kung hindi baka yung presyo noon ay nasa 10 milyon pa or di kaya naman nasa 8 milyon mga kababayan. Pero ganun talaga pag nagmamahal, talagang gagawin ng lahat mapasaya lamang yung kanyang minamahal. At ganun siguro yung pananaw nitong si Catherine Bernardo, kaya nag-alpa siya ng malaking pera para mabili yung kotse na pinagsamahan nilang dalawa nitong si Daniel Padilla mga kababayan. Pero grabe, no, sarap maging girlfriend ni Catherine Bernardo. Kasi mabibili lahat ng gusto mo. So by the way mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa paniningil daw ni Catherine Bernardo ano po dito kay Daniel Padilla. Dahil parang ang dating kasi mga kababayan, nung ibinabalik na yung kotse ni Daniel, ang sinabi ni Catherine, pera na lang yung ibalik dahil pera naman talaga yung inalpasan niya mga kababayan. So tama lang naman yon. Para sa akin, kung ako tatanungin niya, kasi in my own opinion, mahirap mga kababayan kumita ng pera at karapatan naman ni Catherine Bernardo na kuhanin yung mga naalpasan niyang pera mga kababayan, lalo na kung yun ay utang po nitong si Daniel Padilla. So anyway mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo, hingil po dyan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin mga kababayan. Ano po, etong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Andrea Brillantes ay biktima sa fake breakup ng Katniel mga kababayan. At yan po ay kinekredit natin sa Energy FM 106.7. Kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ang reaction video. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo po etong Energy FM 106.7. So anyway, eto pag-usapan agad natin mga kababayan. ng chika. Ay, bakit? Ay, nako, Mare. Kasi nga, di ba ngayon, medyo maugong ang balita patungkol daw sa pagkikita di umano ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa bansang Japan. Oy, kinokorek natin. Kasi may nag-correct sa atin. Hindi pala sa Dubai. Correction. Japan. Nasa Japan si Daniel na kung saan may mga netizen ang nakaspot kasi may mga resibo daw na sinundan daw yata ni Catherine. Itong si Daniel sa Japan para ayusin ang mga bagay-bagay. Ay, so so may closure na kaya? Hindi closure ko, hindi para pag-usapan siguro yung mga nangyari. Lumayo pa talaga kayo. Pwede naman kayo pumunta ng Tagaytay, Baguio, ganyan. Alabang. Diba? Pwede kayo pumunta ng Cebu, sa Palawan, El Nido, doon. Magsulo kayo. Sa Arpapa. Masyado madaming tao doon.
Pero eto na nga, Mare. Kakaugnay pa rin ito na parang... Bakit sabi ng utak ko, sa malolos, sa malolos? Ano meron sa malolos? Ano meron sa malolos? Ewan ko nga ba. Aba, mukha na naman yata meron ka na discovery sa lalawigan ng malolos. Gusto natin yung mga malolos. Ay, oo. Sarap. ng mga malolos. Experiencado. Sa lalawigan ng Bulacan. Diba? Ano na? Eto na nga. Kaya siguro ngayon, dahil nga sa pumutok ang issue na ito, na pagkikinita, na para ba tuloy na pagtatahi ng ilang netizen, na baka totoo nga yung isang ibinulgar ng isang vlogger na ang breakup ng Katniel ay isang palabas lamang. Ay talaga? O Mare, yun ang pagkakasabi na kung saan nga naman daw ang naging alay o naging biktima ay si Andrea Brillantes. So parang ang pinapalabas mga kababayan ng vlogger na yon, etong paglalabas ng kampo ni Catherine Bernardo at saka nitong si Daniel Padilla ng kanilang breakup mga kababayan last year, parang palabas lamang po at ang ginawa nilang sacrificial lamb walang iba kung hindi etong si Andrea Brillantes mga kababayan. So parang ang dating si Andrea Brillantes pa yung naging matinding biktima dito. Ganun mga kababayan katindi. Partida si Andrea pa ang biktima. Pagpatuloy pa natin. Diba ng bonggang-bongga? Dahil sa usapin ng breakup, kailangan nilang gumawa ng, siguro ituturo na kung sino dahilan para umangat ang kanilang mga pangapangalan ay si Andrea Brillantes ang naisipan nilang gawing manok. Gano'n. Ang taray nung araw kapag naengkanto ka, itlog, manok na puti. Ngayon, artista. So, ginawa nilang puting manok si Andrea Brillantes. Hindi mo siya yung parang ang nangyari kay Andrea mga kababayan, yung pagka may bagong gawang bahay na itinatayo yung puste, parang si Andrea Brillantes yung ginilitan doon. Parang siya yung naging pang-sacrifice mga kababayan para tumibay yung pundasyon. So parang ganito yung pinapalabas dito nung isang vlogger na si Andrea sa isyong ito yung pinaka-naapi. Pagpatuloy pa natin. Alas na sa liit, tapos patutuloy mo sa bigas. So yun daw. Ano yung Katniel na usog? Bakla ka. So ginawa nilang manok. Ginawa nilang sacrificial lamb ang batang ito na para lang mapag-usapan. Alam mo yung kanya-kanyang buhat daw ng karera. Kasi napag-alaman din ng ating chismosang kapitbahay. Napagtahi-tahi nilang lahat, Mare. Hindi ba lumalabas ngayon na paputok na ngayon ang issue na tinanggal si Daniel Padilla sa proyekto ng Star Cinema na dapat gagawin nila? Yun ang proyekto na aabangan ng lahat dahil yun ang magiging comeback ng Katniel daw. Kaya medyo gumawa ng alingaw-ngaw. Ayan, sa pamamagitan ng puting manok. Hindi na pula yung manok. Andrea the Chicken. Masarap kahit walang sauce. Sauce ng hotdog ang kinain. So yun na nga, Mare. Kaya daw pala, eto, natagpi-tagpi ng mga netizen. Kaya pala ang Andrea sa kasagsagan ng breakup. Alam mo na, lalo ko yung Andrea the Chicken. Bakla ka, hindi mo wala sa isip. Ginawa nilang ala. Bakit naman sa dami-dami gagawin yung manok yung tao? Isinakto pa nila talaga. Diba? Kaya nga naman daw, Mare, diba? Napagtagpi-tagpi ng mga netizen, diba? Yung kasagsagan ng issue ng breakup ng Katniel at siya ang nauugnay. Never nagbigay ng kahit na anong pahayag si Andrea Brillantes. Maski si At never din nagsalita si DJ, alam mo yun, tungkol din si Catherine, diba? Pero sabi nga daw kasi parang party ito dahil nga syempre, diba, para ma-boost daw, diba, yung kanilang mga karera. Kasi kung matatandaan natin ngayon. Pero tingin ko mga kababayan, hindi naman siguro sisirain ni Catherine Bernardo yung kanyang sarili
para lang gumawa ng eksenang ganyan. Kasi kapag ka pumutok talaga na fake breakup yung sa Katniel, mga kababayan, at palabas lamang po nila yun, maraming mga tao madidismaya sa kanila. Ano po, baka sasabihin ng ibang tao, bakit kailangan pang gumawa ng ganyang eksena para lamang pumutok yung Katniel, mga kababayan. So maraming tao yung madidismaya dito sa ginawang ito ng Katniel, kung sakasakaling totoo to, mga kababayan. Pero para sa akin yung breakup ng Katniel, parang tunay na yon, mga kababayan. Kasi nga unang-una, marami ng mga pangalan na nasangkot, marami ng mga issue naglabasan ng mga baho, both side, mga kababayan. Wala lang silang maibato dito kay Kathryn Bernardo. Pero dito sa kampo ni Daniel Padilla, talaga masasabi natin, nung panahon na kainitan ng isyong yan, durog na durog yung kampo ni Andrea at saka ni Daniel Padilla. So ngayon, mga kababayan, kung yan ay palabas lamang, talagang para silang nagpakatanga sa madalit salita, mga kababayan. Kaya naniniwala ako na hindi palabas yan. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Medyo tumatabo nga si Marian and Ding Dong, di ba? Under Star Cinema. Para bang nung nakaraang, yung huling pelikula ni Kathryn Bernardo na, ano to? Too Good to be true? Hindi. Teleserye yun, buang yung pelikula niya na she's a very good girl, ganon. Yun. A very good girl. Oo, yun. Na tinungkilan niya si Dali De Leon sa sa Kifi. Hindi, diba? Na para bang yun nga, as in, yung last niyang pelikula ay hindi naman daw ganun din tumabo ng bonggang-bongga. Oo nga. Kasi nga, kumbaga parang ngayon, naghahanap sila para medyo mag-blockbuster hit. Hindi alam kasi, since ngayon sila, Marian ang may hawak ng record under Star Cinema na nag-blockbuster. Although marami na pa-blockbuster na pelikula ang Star Cinema, diba? Pero, eto daw kasi parang yung sa Katniel, para daw I think yung kay Ding Dong ata at saka kay Marian, mga kababayan, pagkakaalam ko, nasa 1 billion na ata yung kinita nung pelikulang yon. Pag yun yung pagkakaalam ko, mga kababayan, kaya para sa akin talaga, blockbuster talaga yun, mga kababayan, kasi umabot na ng 1 billion yung kinita ng pelikula. Yun po yung pagkakaalam ko. Pakitama na lamang po ako sa comment section kung ako po ay mali, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Muli na mabuhay yung karera, maangat yung isa't isa. Kaya daw na parang scripted yung breakup na ito habang naglalaglagan yung gamit ni Lindsay dyan. Bakit nga may natumba? Diba? Baka yung alay. Baka yung manok. Na yung alay. Tumalab na yung alay. So di yun na nga, Mari. Kaya parang sinasabi ng ilan, parang, ay talaga ba? Na parang scripted pala. Ang galing nila. Ang galing. If ever. Kasi Mari, hindi naman talaga hindi naman kasi bakit nagkasunod-sunod, diba? Tapos biglang isisingit, may proyekto. Tsaka daming involved. Oo, diba? Tapos at the same time ngayon, Mari, totoo nga na may proyekto pala silang gagawin, dalawa. Tsaka napansin ko para silang talbos ng kamote na tinanggalan mo ng habang naghihiwa-hiwalay, habang napuputol-putol yung relasyon, may umuusbong. Tama, diba? Na nakakaloka. Ay. Kaya nga never. Pero ano pa lang yan, Mara, speculation. Speculation. Napeke lang yung parang, na parang tipong sinasabi nga nitong vlogger na to na nag-expose na ito na ang galing daw ng pagkakagawa ng Katniel, may mga ganun siya. Pelikula sa tunay na buhay. Oo, sabi pa nga ng vlogger na ito na kaya daw pala na itong si Andrea never nagsalita at para bang kung tratuhin niya yung issue. Paano magsasalita, Mari? Binusalan. Hindi, very light. Diba? Hindi kasi sinabihan siya na huwag ka magsasalita. Paano magsasalita pag ginilita mo yung manok? Nakatali yung kamay. Ay, parang yung Paano ulit yun? Diba, yun na nga. Kaya parang di mo sabi ng ilan, ano na ba talaga ang totoo sa kanila? Lalo pat lumabas tong issue na ito na sumunod si Kathryn kay Daniel sa bansang Japan. Alam mo, Mari, matalino ang mga fans. Yun yung hindi ko alam, mga kababayan. Kasi naghahanap pa rin ako ng update patungkol dyan kung may katotohanan ba na sumunod. Etong si Kathryn Bernardo dito kay Daniel Padilla pa Japan, at kung may katotohanan bang nagkita silang dalawa dun sa Japan, mga kababayan. Yun yung hindi ko pa din alam. Dahil hinahanap ko pa rin yung mga possible na masasabi nating tunay na source
pagdating po dyan mga kababayan sa balitang yan. Kaya wala pa rin ako mai-update sa inyo patungkol po dyan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Nila sa ginagawa nilang yan, mawawalan sila ng credibility. Well, di ba? Sana na lang, hindi na lang. Kung totoo man to, di ba? Na isang palabas lang. Ano nga bang totoo? Sana sa ibang paraan nila ginawa. Kasi marami naman nagmamahal sa kanya. Sabi nga natin, di ba? Aminado nga tayo. Katniel fans talaga tayo, di ba? Gusto ako. Die-hard Katniel fan ako. Kasi mga kababayan, usapang credibility kasi. Kung sakasakali, na totoo man na fake breakup yung sa Katniel, wasak yung kanilang credibility dito mga kababayan. Eto, opinion ko lang to mga kababayan ha. Ang lahat ng pabor at ang lahat, eto kung sakaling fake breakup yung sa Katniel ha, ang lahat ng pabor at sympathy ng mga tao mapupunta kay Andrea. Ngayon mga kababayan, kasi lalabas talaga dyan, si Andrea yung pinaka na biktima ng fake breakup ng Katniel. Kaya nga sabi ko sa inyo in my own opinion, yung sinasabi nilang fake breakup, para sa akin hindi yan. Kasi biruin nyo ha, may mga ganitong eksena na lumalabas na kung saan nagkakabawian na kung saan nagkakasingilan na kung saan nagkakalabasan na ng mga utang. Kaya mga kababayan, para sa akin hindi fake breakup yan. Ano po, totohanan na yan. Dahil nagkakabawian na mga kababayan. So may pagpatuloy pa natin. Pero alam mo yon, sa mga ganitong aspeto, medyo lalo pat may mga ganitong sanga-sanga na. Tapos may mga ebidensya ng mga lumalabas. Di umano. Diba? Na parang medyo ako din napapaisip na, ano na nga ba ang totoo? Diba? Alam mo Mari, kung totoo man nito na ginawa nilang pang-alay si Andrea, patutunayan nito na ang pinakamaganda talaga ang iaalay pagdating sa Encanto. Alam mo kung ano? Ano? Hotdog. Kasama ang sabaw. Kumuha ka ng pinakamagandang manok, yung humihigop ng sabaw ng hotdog. Yun ang ialay. Nakakaloka. Ba yan? Kaya man yung sabi ng iba, ay talaga ba? Kawawa naman si Andrea. Hindi, parang feeling ko naman na-enjoy din naman ng bata. Kasi diba every time kada may issue, parang very light nga dun sa bata pag sumasagot siya eh. Alam mo parang hindi nga successful yung Mari yung padrama. Oo, kasi natapos ka agad. Ganun, ang daming papasok kasi yung teleserye. Ay, talaga ba? Diba? Katulad yung panghapong serye ni Kim Chu, diba? Yun ang papalit dun eh. Yun Lin lang. Ako. Na para wag matapos yung ipalabas sa Netflix, tapos biglang ang ending, diba? O hindi, ginawa din naman nalang manok si Andrea. Bigyan nyo na ng teleserye na Limliman. Pwede na siya Inday Bote. Ano Inday Chicken gano'n? And the Magic Chicken. So anyway mga kababayan, putulin na natin po dito. Pero para sa akin, ang komento ko dito mga kababayan, yung sa breakup ng Katniel, hindi naman siguro nila sisirain yung kanilang credibility dyan sa breakup na yan mga kababayan. Para sa akin yung breakup ng Katniel talagang siguraduhan na yan, tutuhanan na yan mga kababayan. Pero hindi pa rin natin alam. Pero kung sakasakali na fake breakup nga yan, talagang wasak ang credibility ng Katniel dyan. At yung mga supporter ng Katniel na iba, mapapalipat kay Andrea yun. Kasi mapupunta kay Andrea yung sympathy ng mga supporter ng Katniel. Dahil nga naman doon sa fake breakup na yun, nadurog ng matindi etong si Andrea. Kaya yung iba maaawa dito kay Andrea mga kababayan. Kaya nga para sa akin, etong breakup ng Katniel talagang tutuhanan na yan mga kababayan, dahil naglalabasan na ng mga baho lalo na yung mga baho ng pamilya ni Daniel Padilla talagang naiilabas sa issue ng breakup ng Katniel na ito. Pero kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa balitang nakita po natin na ito na kung saan fake breakup daw yung sa Katniel, and then ang sakripisya lang mga kababayan at biktima sa fake breakup na ito ay etong si Andrea Brillantes. So comment below na lamang po kung ano po yung opinion ninyo at gusto po ninyo sabihin hinggil po sa balitang ito, at pupunta na po tayo dito sa last topic po natin na kung saan mga kababayan, ito yung isang pinakamatindi rin na nakita nating balita galing dito kay Gerle Masayon. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ang reaction video na kung saan daw mga kababayan, etong si Richard Gomez gusto raw pong makatambal or maging leading lady etong si Andrea Brillantes, at saka daw po itong si Catherine mga kababayan. At kaagad naman daw pong may lumabas na quote card na kung saan ito daw pong si Andrea ay game na game daw po na makapareha etong si Richard Gomez, dahil wala naman daw pong problema at age doesn't matter. Wala daw pong problema sa mga kissing-sing dahil kissing-sing lang naman daw po yun mga kababayan. So eto po,
Pakinggan po natin. Bawal yung kissing scene. Let's say may kissing sila. Oo naman, sayang naman. Mga bagets. Si Andrea ulitin natin. Let's say may kissing scene. Pinupost na si Andrea. Pinupost na si Andrea. Willing ka po. For the record. Kung willing sila. Diba? Kilig na kilig. Who am I to say no? Naisip na ni Jen. Kasi kung bakit tinatanong. React sila kanina. Naisip na ni Jen. Si Andrea. Bakit ba Andrea? Controversial siya. Pero grabe no, kung tunay man na post ito ni Andrea. Kasi ang nakalagay dito mga kababayan, wait lang, lakihan natin. Kasi ang nakalagay dito mga kababayan, ang nakalagay kasi dito, yes po, game na game po ako makatrabaho si Kuya Richard Gomez. Age doesn't matter naman. At saka kissing sing lang naman po yun. Wala naman pong mali siya. Yan po mga kababayan yung pagkakasagot daw nitong si Andrea Brillantes sa quote card na lumabas mga kababayan patungkol dito sa naging interview kay Sir Richard Gomez na kung saan mga kababayan willing siyang maging leading lady etong si Catherine at saka itong si Andrea. Pero nasabi nga doon na parang walang kissing sing pero biglang umimik etong si Richard Gomez na sayang naman daw. Pero kagad naman na may lumabas na quote card na ganito na wala naman daw pong problema sa kissing sing. Di umano. Ayon po dito sa quote card na may nakalagay na Andrea Brillantes na naniniwala naman daw itong si Andrea sa age doesn't matter mga kababayan at wala naman daw pong mali siya pagdating sa kissing sing mga kababayan. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Siya ang pinaka Daniel Padilla. Isa yun. Di ba? Mas mainit Daniel Padilla. Catherine, di ba? Anak niya si Catherine tapos mas may connect, di ba? Alam mo naman. Ang Instagram, di ba? Nandyan lagi. Oo naman. Kaya siya ba pinakamainit yan? Isa. Siyempre hanggang ngayon. Andrea. Catherine. May anak nga eh. Bakit si Aga naman sila ngayon? Julia eh. Julia, diba? Ganda rin. Kilala mo si Andrea? Oo naman. Okay siya sa'yo. Ganda naman siya. Kasi may Julia Barreto si Aga. Magaling yung Julia at Aga. Ikaw namili kay Tatawagan mo si Aga. Aga. Ano ba sikreto mo dyan? Ay, sabi ni Sir Richard Gomez, tatawagan daw niya etong si Sir Aga Mulak at itatanong daw niya kung ano daw sikreto nitong si Sir Aga Mulak kasi nga nakatambal ni Sir Aga Mulak etong si Julia Barreto. So ipagpatuloy pa natin mga kababayan. So anyway mga kababayan, eto at least maliwanag dito na gustong-gustong maging leading lady nitong si Sir Richard Gomez, etong si Catherine Bernardo at saka itong si Andrea Brillantes. Pero kaagad niyang sumagot etong si Andrea na wala naman daw problema di umano mga kababayan base po dito sa court card na lumabas na may pangalan itong si Andrea Brillantes. So ngayon para sa akin mga kababayan, kung sakali man na magkatrabaho itong si Andrea at saka itong si Sir Richard Gomez, yan ay pagpapakita kung gaano sila kagagaling na aktor at saka actress mga kababayan. Katulad na lamang po nitong pelikula nitong si Sir Aga Mulak at saka nitong si Julia Barreto, doon yung makikita kung gaano katindi at kung gaano kalupit pagdating sa pag-acting etong si Sir Aga Mulak at saka itong si Julia Barreto, yung pagiging professional nila pagdating sa trabaho mga kababayan. Ngayon dito nyo naman makikita kung sakaling magkaroon ng pelikula itong dalawa or maalin man kay Andrea at saka kay Catherine Bernardo with Sir Richard Gomez, dito nyo makikita kung gaano sila ka-professional pagdating sa kanilang trabaho mga kababayan. Pero anyway, since may lumabas nga na quote card na wala naman daw problema dito kay Andrea Brillantes, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo at gusto nyo pong sabihin, hingil po dito na kung saan willing naman etong si Andrea na makatambal, etong si Sir Richard Gomez with kissing sing. Kung totoo man po etong balitang ito mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo po, hingil po dyan. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, ay nais ko lamang po magpasalamat sa inyong lahat, especially uulitin ko, wag nyo po sanang kalimutan na mag-iwan ng like, share and subscribe.
hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito po sa ating bansa. At bago po tayo tuluyang pansamantala magpaalam, ay nais kong magpasalamat sa lahat ng Team Replay na katulad mo na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng like sa ating mga video. Ganon din sa Team Replay na katulad mo na hanggang ngayon ay umabot sa panonood hanggang dito na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng iyong mga komento. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na mga kababayan sa lahat ng Team Replay, maraming salamat sa hindi ninyo pag-i-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Utang ko po sa inyo kung nasasan po ako ngayon. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po ulit.